Yo, shoutout sa inyo dyan. Kamusta mga tol? Tara pag-usapan po natin kung gaano ba ka-seryoso yung lagay po ngayon ng mga Duterte politically, and syempre yung pangkalahatan na rin po na interest ng mga mamamayan Pilipino. Yan po yung pag-uusapan po natin sa maiksing video po na ito, kung saan nagsalita po dito si Ronald Llamas, isang political analyst, and it was recorded noong June 27 pa. Pero tignan natin kung ano po bang connection nito sa mga nangyayari ngayon. Kung di ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos nating parating. Hindi na natin pagtatagalin to, let's go! So yun na nga mga tol, ang lakas po ng sound effects natin. Sorry, wait lang, medyo bukasan natin dito, medyo malakas dito sa ako tol eh. Pero yan na nga mga tol, no, long time no sino, ngayon lang tayo ulit nakagawa ng vlog. Ngayon pa man ay tutuloy po natin yung pag-uusap po natin dito sa sinasabi pong damaged goods na ang mga Duterte. So medyo controversial po itong pananalita po ni Sir Ronald Llamas na isang political analyst. And kaya nga po nung binanggit po natin kanina ay it was recorded noong June 27 pa, and anong petsa na po ngayon? Ngayon po ay August 27 na. Papasok na po tayo sa September. Bare months na mga tol. Pero ano bang kaganapan po ngayon? Ngayon nga po ay ang kilala, isa po sa malakas na impluwensya pagdating po sa politika ay yung kaibigan po ni Duterte na si Kibuloy. At alam naman po natin ngayon na kapag sinearch po natin sa internet, no, search mo lang dyan Kibuloy, di ba? Ayan, makikita na po natin yung larawan po ni Kibuloy, kung saan pinag-uusapan talaga siya ngayon itong mga nakakalipas na araw, kasi nga arestuin na po talaga siya. Sa kasalukuyan ay hindi pa nga po siya na aresto. Pero bakit nga po ba nabanggit po natin yan? Kasi kilala po natin na ito pong si Kibuloy ay connected po kay Duterte. At kung makikita ninyo yung mga balita, marami pong pinapakitang simpatya ang mga Duterte. Hindi lamang si ex-president Duterte, kundi iba pang mga tropa pips ng mga Duterte, no guys? So hopefully naiintindihan po ninyo ang aking pinapakahulugan. So yun na nga. So dahil controversial po ito at talagang marami pong nagagalit po sa hindi pa pagkakahuli dito, marami din pong nagrarally ngayon sa Davao. Pero sabi nila, no, ayon sa pagkarinig ko ay hindi naman talaga ganun yun kadami. Kumbaga humakot pa mula sa ibang lugar. Hindi natin alam kung saan mga lugar po yan. Pero nangyayari ba talaga yung ganong mga pagrarally, mga kilusan? Ako, I believe, naniniwala ako ay ito po'y nangyayari po talaga. So balik tayo, no, sa topic. I-play po natin yung sinabi po dito ni Ronald Llamas. Tingin nila baka pwedeng magbago yung tide. Ako ang tingin ko ay medyo damage good. At kung sakali sukin yung ICF, lalo na silang madad. Kaya tapos marami nga lumalabas. Halimbawa sa Parmali, mismo yung mga akusado, sila Duque, sila ay nagsisimula na magsalita. No, so ko dami pa yung ganyang kaso. Kaya tingin ko yung mga suga to sa first half na ginawa sa kanila ay mula hindi siya magiging skare katulad nung sa leeg Vice President Sara Duterte. Tingin ko yung ay may effect dito sa parating na second half. Alright mga tol, no, yun po yung sinabi ni Ronald Llamas kung saan ang mga Duterte ngayon ay damaged goods na. Pag sinabi po damaged goods, no, ito po yung mga goods, di ba? Hindi po tayo nagjo-joke diyan, guys.
Mga goods, alam natin, mga pagkain, tira, ganun niya inilarawan ng mga Duterte ngayon. Damaged goods na. So, kapag ang isang saging ay nabubulok na, anong pakinabang po ang mangyayari po doon? No, hindi natin sinasabi na wala nang pakinabang kasi kahit sa kahuli ang yugto ng goods o ng pagkain o naman, ay pwedeng maging fertilizer, no? Hindi natin sinasabing pang fertilizer na lamang ang mga Duterte. Hindi natin yung sinasabi, kundi tinitignan po natin kung ano yung pinapangahulugan ni Sir Ronald Llamas. No, bakit nga ba tinawag niyang damaged goods na itong mga Duterte? Play po natin, no? Ano yung tingin nila? Tingin nila baka pwedeng magbago yung tide. Okay, may mga tao na ang tingin nila ay pwedeng magbago yung tide. Ako ang tingin ko ay medyo damaged good. At kung sakali, So ito yung tingin ni Sir Ronald Llamas. lalo na Binanggit din po niya yung sa ICC kasi nga may mga tawag ba doon yung EJK, 'di ba? Extraterrestrial, ano ba 'yun? Hindi. Basta 'yun. No, so extrajudicial killings, no, alam naman natin guys kung bakit connected po 'yun sa mga Duterte dahil sa nakalipas na administrasyon ay meron po silang kinakaharap ngayon sa I think international law, and yan po yung binabanggit niya. Lalo daw kung sakaling papasukin ng ICC ay lalo ng kanda bagsak-bagsak na po talaga ang political status ng mga Duterte. lalo na sila patay. Lalo silang madadamage. Kaya tapos marami mga dumalabas. Halimbawa sa Parmali. Okay, isang malaking usapin po yan yung sa mga naging problema po nung pandemic, marami rin po yan, di ba? Kahit kayo na mag-search dyan. Search ninyo ang previous administration kung ano bang mga nangyari po dyan. Gaya po ng binabanggit po dito ni Sir Ronald Llamas. No? Disclaimer lang, lahat po ito binabasihan lang po natin. Ang basihan lang natin ay yung napapanood po natin ngayon na video recorded on June 27 ni Sir Ronald Llamas dito sa Facts First PH, no, sa vlog po ni Kuya. Hindi pa ako familiar kay Kuya na may channel, no, pero para siyang news anchor din. So yun nga, so kasama po yan sa mga pinagpabasihan ni Sir Ronald bakit damaged goods na ang mga Duterte, no. Isa yung malaking usapin yung COVID o yung Parmali sinasabi nila. So play natin. Mismo yung mga akusado, sila Duque, sila ay nagsisimula na magsalita. No, so ako dami pa yung ganyan kaso. Kaya tingin ko yung mga sugat to sa first half na ginawa sa kanila ay magmulan magnana. Hindi siya magiging scar katulad nung sa leeg ni Vice President Sara Duterte. Tingin ko yung ay may effect dito sa parating na sector. Okay. So hindi lang basta sugat daw kundi magnanana, talaga magkaroon ng infection. So sinasabi lang naman niya, at least no, sa aking pananaw ay titindi pa yung sakit ng damage na darating sa mga Duterte. At ngayon nga, Agosto na mga tol, no? June 27 at isa po sa malaki na supporter ng mga Duterte ay si Kibuloy, no? Saan may kaso po ito sa Amerika, di ba? Ayan po yung issue ngayon na tinitignan po ng mga mamamayan at napakalaking porsyento po diyan ay talagang hindi natutuwa po doon pag hindi po nahuli si Kibuloy kasi wala pa naman talaga kung tutusin, magkakaroon pa lang ng investigasyon pero hindi nakikipag-coopera si Kibuloy. Isa po siyang negative na imahe na ipinapakita na I think parang disrespecting our government, and syempre sa mga mamayang Pilipino, tahimik lang ang Pilipino, hindi basta-basta talaga, no? Yung mga ang pinupunto ko, yung mga totoong nakamasid lang dyan, tahimik lang muna yung mga yan, hindi yan nag-iingay basta-basta. Pero syempre marami ang mga mamamayan po natin na mga kababayan po natin na hindi naman mangmang sa mga nangyayari, katulad po ng usapin sa West Philippine Sea na makikita po doon kung saan mas pabor si ex-President Duterte. Talagang malaki pong hatak yun, damage sa kanilang pangalan kasi talagang ano po yan, without ano ba tawag dito, hindi natin isipin yung kampi-kampi o ano man, pero yung pagkakaroon ng tama at mali na pananaw, aksyon sa usapin ng karagatan
ay mas matimbang po na mali po yung China, pero di ba nga lately ay mas naging kaibigan po ito, mas gustong kaibiganin ni President Duterte, at naniniwala po tayo isa pong malaking damage yung politically sa kanilang pangalan. So iyan po siguro yung mga ilan sa dahilan bakit ngayon ay nagiging matunog ang mga Duterte ngayon, hindi dahil sa positibo na bagay kundi dahil sa mga kinasasangkutan po na issue, mga bagay na ipinupukol sa kanila ngayon. No, ikaw, anong masasabi mo sa usapin na ito? Naniniwala ka ba sa sinabi ni Ronald Llamas na isang political analyst na ang mga Duterte ay isa na po masasabi, matatawag na damaged goods? So, ikaw ba? Yan din ba ang pananaw mo? Tara, pag-usapan po natin yan sa comment section at let me see kung anong masasabi mo dito. Kung di ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. See ya ulit sa susunod na video.